Another day, another vlog tayo ngayon. So, it's Palengke Day sa Bilbil. So, ang aga-aga, wala pang mga tao. Usually, sobrang dami na ng mga tao dyan. Kasi siksikan na talaga yung mga tao. So, ngayon, ang pinabayaan ko na si best friend na mamili ng aming stocks. Kasi nga, sabi ko sa kanya, sobrang aga. Mamaya pa yung pasok ko. Tapos ayaw siya ng ayaw mamalengke. Sabi ko, sige, ikaw mamalengke at ako magbablog, char. Diba? So ito, pakita ko sa inyo yung yung tsura ng bilbil. Yan. Yan ang bilbil. Bilbil. Yan ang mga, tingnan mo yung mga yung mga Chinese dito, grabe. Grabe yung mga business ng mga Chinese dito. Sila yung namamayagpag dito sa Paris. Anyway, meron kasi akong kausap na kaibigan ko, OFW din of course. Meron kasi kami kakwentuhan na regarding businesses, gano'n. So, nagpapapayo din siya sa akin ng kung dapat ba na mag-business siya or mag-invest muna siya while nasa ibang bansa siya. So, may mga kakwentuhan kasi tayo mga OFW ng mga kaibigan natin from all over the world. Kasi nga, di ba, galing naman tayo sa iba't ibang bansa, Middle East, Asia, whatsoever, dito, ganon. So, marami tayong mga naging kaibigan sa lahat ng bansa na pinuntahan natin before or pinag-workan natin before. So, sila is connected pa rin lagi naman sa akin. So, may mga questions sila or may mga brainstorming kaming nagaganap minsan na tama ba na mag-invest muna ako while nasa ibang bansa or mag-business na ako habang nasa ibang bansa ako? Kasi magkaiba kasi yun eh. Ang pinakamahirap kasi sa pagiging OFW is yung kung meron ka bang pwedeng pagkatiwalaan sa Pinas, dun sa lahat ng gagawin mong decision sa buhay, yun yung pinakamahirap actually sa lahat. Kung mag-business ka ba, meron ka bang makukuhang partner na pwede mong sabihin pang long term? Kasi once you're in business, long term yan. Hindi siya pwedeng once na nagkaroon kayo ng medyo konting hindi pagkakaintindihan, ay maghihiwalay na kayo. Makakakuha ka ba ng tao na align din sa mindset mo? Kasi hindi kasi siya po pwedeng magkakontra kayo. Dapat pareho kayong maalam pagdating sa business. Kasi kung ang isa sa inyo ay taliwas, siguro 2 months, 3 months, 6 months, wala na. Tapos na yung business niyo. Napakarami kasing ganung pangyayari sa buhay natin. So, ang pinakamahalaga sa lahat, yung bang pwede mong pagkatiwalaan. Pero kung makahanap ka ng ganon, just like me, kasi maayos naman yung mga partners ko. So, kung makahanap ka ng ganong tao, treasure it. Make sure na iti-treasure mo sila. Huwag mo silang iti-take for granted. Kasi yun yung pinakamahirap hanapin. Kasi ang dami ko na ring nakausap, ang dami ko na ring inattempt. Kasi ako, hindi naman ako basta-basta nakikipag-partner. Ina-assess ko muna, tinitignan ko siya, bina-background check ko siya, lahat as in ng gawain niya. Tinatanong ko kung bakit siya nalugi nung una, anong nangyari, bakit bumagsak yung business niya. Hello. 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 Saba. At, ayun, may patalastas si Manong. At, alam mo yon tapos yun, saka pa lang kami nagiging okay. And dapat meron yung connection spiritually. Kasi kung wala kayong takot sa Ama, napakahirap makipag-partner sa mga taong walang takot sa Ama. Maniwala kayo sa akin. Yun yung pinaka-the best na hanapin mo. Yung taong pareho mo na merong faith. Yun yung pinaka-the best. Number 1 para sa akin yun. Kasi kahit papano, may takot siya na magkamali, may takot siya na gumawa ng kasalanan. At saka kailangan ikaw, bilang OFW na nagpaplano mag-business, dapat may alam ka. Dapat kung gusto mo talaga mag-business, equip yourself with learnings. Ang daming mga free tutorials, free training, free seminars, ang dami dyan. Kung ayaw mo talagang gumastos, napakarami dyan, promise. Napakaraming books. And yung mindset kailangan align, kailangan tama. Hindi po pwedeng pabugso-bugso ka kasi hindi naman ganun kadali ang mag-business. Hindi mo po pwedeng ang goal mo dito is para maging hayahay yung buhay mo, mag-business ka. Hindi kasi siya ganun eh. Mas mahirap kasi sa business. Kailangan meron kang ialat na time.
So, nakadepende rin sa situation mo. Kung nahihirapan ka na gumalaw sa work mo ngayon, hindi siya ganun kadali. Kasi sa akin, kaya naman nagagawa akong mag-business kasi malaya ako sa oras ko. Sa lahat ng oras ko, malaya ako. Even nasa work ako, malaya ako. I can do whatever I want. Ganun yung ano ng work ko. So, ayun yung advantage sa akin dahil even nag-work ako is kaya kong damputin yung cellphone. Kaya kong sumagot ng mga emergency calls. Kaya kong sumagot ng mga urgent calls or whatsoever. So, nakadepende talaga siya doon. Ngayon, kung hindi ka malaya doon sa trabaho mo, alam mo, hindi mo kayang isupervise yung business na gagawin mo sa Pilipinas kasi hindi po pwedeng hindi ka mag-involve. Hindi pwede. Kasi promise, kung hindi ka mag-involve sa business, useless yung business na gagawin mo. Ngayon, kung hindi ka ready doon sa mga consequences na yon, much better, mag-invest ka na lang muna. Para sa akin, mas pinaka-the best na i-invest mo muna yung pera mo dun sa valuable things. Kailangan naka-invest siya kasi kung hindi mo naman siya i-invest sa ganun at iniipon mo sa bangko, may tendency kasi siya na, kagaya ngayon, yung panahon natin ngayon, na nakita mo naman yung situation natin sa Pilipinas, whatsoever, di ba? So, maaring mag-depreciate yung pera mo sa bangko. Kailangan yung pag-investan mo, dapat yung nag-appreciate yung value, like gold, silver, or lupa, ganon. Yung hindi mo siya magagalaw kasi naka-invest nga siya, di ba? So, ayun na siya. Tapos na siyang mamalengke. Tapos na ba? So, let's go. Tapos ng ating vloggings. Ayun o. Tayo, pauwi na. Mag-bus na lang tayo kasi mahirap mag-metro na may dala-dalang ganari. So, nasakay tayo ng bus. Ang pangit pag nakaganon yung camera. Bakit ganon? Inaanguluhan yung camera. Char. Oh, ang ganda ko. Yan.